Ako si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod na doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Naranasan niyo na po bang tumayo mula sa pagkakaupo at napansin na parang hindi na kasinlakas ng dati ang inyong mga binti? Para sa marami sa ating mga kababayan na higit sa 50 anyos, isa yan sa mga unang senyales na nagsisimula nang magbago ang takbo ng kanilang katawan dahil sa pagtanda. Ang ating mga binti ang siyang nagdadala sa atin sa lahat ng bagay. Sa ating paglalakad, tuwing umaga sa pamimili sa palengke, sa pag-akyat ng hagdanan at sa pagbisita sa ating pamilya. Ngunit sa paglipas ng panahon, kung walang tamang suporta, maaari silang manigas, manghina o mangatal. At kapag nagsimula ng mawala ang lakas na ito, hindi lang paggalaw ang apektado, naaapektuhan nito ang ating balanse, kalayaan at maging ang ating kumpiyansa. Ang magandang balita, hindi kayo walang magagawa. Sa katunayan, malaki ang maitutulong ng inyong kinakain. May mga partikular na pagkain, mga totoong pagkain na araw-araw nating nakikita na maaaring makatulong na muling buuin, panatilihin at bigyang enerhiya ang inyong mga binti mula sa loob. Hindi ito mga milagrosong tableta o mga usong pulbos. Ito ay mga superfood na suportado ng siyensya at ginagamit ng mga nakatatanda na nais manatiling malakas, maliksi at malaya sa mas mahabang panahon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 superfood na sumusuporta sa malalakas na binti sa pagtanda. Mga pagkaing tumutulong sa lakas ng kalamnan, kalusugan, ng kasukasuan, sirkulasyon at paggaling. Sa pagtatapos nito, hindi lang ninyo malalaman kung ano ang idaragdag sa inyong plato, kundi kung bakit ito mahalaga at paano sisimulang gamitin ang mga pagkaing ito sa simple at kayang gawin na mga paraan. Manatili po kayo hanggang sa dulo dahil hindi lang ito tungkol sa mas malalakas na binti. Ito ay tungkol sa pagkilos ng may layunin, pagtayo ng may kumpiyansa at pamumuhay ng may enerhiya sa mga darating na taon. 1. Salmon. Isa sa pinakamabisang pagkain na maaari ninyong kainin upang suportahan ang malakas at matatag na mga binti habang kayo ay tumatanda ay ang salmon. Hindi lang ito dahil maganda itong mapagkukunan ng protina, bagamat napakahalaga niyon. Ito ay dahil binibigyan ng salmon ang inyong katawan ng dalawang mahahalagang bagay ng sabay-sabay dekalidad na protina para buuin at ayusin ang himaymay ng kalamnan, muscle tissue at omega-3 fatty acids na nagpapabawas ng pamamaga sa inyong mga kasukasuan at kalamnan. Kapag kayo ay higit na sa 60 pareho sa mga benepisyong iyan, ay nagiging mahalaga, hindi opsyonal. Habang tayo ay tumatanda, natural na nababawasan ang dami ng ating kalamnan. Hindi niyo po iyon kasalanan. Ganoon lang talaga ang takbo ng buhay. Pagkatapos ng edad sa 60, mas mabilis mawalan ng lakas ang karamihan sa mga tao kaysa sa kanilang inaakala, lalo na sa mga binti. Ngunit, ang hindi alam ng marami ang kalamnan ay hindi lang pinalalakas ng ehersisyo. Pinapalaki rin ito ng kung ano ang ipinapakain ninyo rito. At ang salmon ay isa sa mga pinaka-epektibong natural na paraan para gawin iyon. Hindi ninyo kailangan ng isang malaking serving. Ang isang maliit na bahagi, ilang beses sa isang linggo, ay sapat na upang masimulan makita ang mga benepisyo
sa paglipas ng panahon. Ang mas mahalaga ay ang pagiging consistent. Sa bawat pagkain ninyo ng salmon, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng mga sangkap na kailangan nito para mapanatiling malakas ang kalamnan, lalo na sa mga bahaging nagbubuhat ng bigat tulad ng inyong mga hita at binti. Ang omega-3s ay isang bonus na tahimik na gumagana. Nakakatulong itong bawasan ang paninigas, protektahan ang inyong mga kasukasuan at pagandahin ang sirkulasyon. Lahat ng ito ay sumusuporta sa mas madaling paggalaw at mas mabilis na paggaling pagkatapos ng anumang gawain, maging ito man ay paglalakad, kasama ang alagang aso o simpleng pagtayo lang sa kusina habang naghahanda ng tanghalian. Hindi nyo kailangang maging isang magaling na kusinero o bumili ng mamahaling hiwa. Pwede na ang dilatang salmon. Pwede rin ang mga frozen na isda, inihaw, baked o dahan-dahang pinirito sa kawali. Anuman ang gusto ninyo, ang salmon ay isa sa mga pinakamatalino at pinakamadaling isama na pagkain kung ang layunin ninyo ay malakas at matatag na mga binti. May dahilan kung bakit patuloy itong inirerekomenda ng mga profesional sa kalusugan sa mga nakatatanda. Dahil ito ay epektibo, hindi biglaan, hindi parang mahika, kundi tuloy-tuloy. 2. Spinach. Ang spinach ay maaaring mukhang isa lamang ordinaryong madahong gulay, ngunit para sa inyong mga binti ito ay parang gasolina para sa makina. Puno ng magnesium, potassium, vitamin K at plant-based nitrates, ang spinach ay kumikilos sa likod ng mga eksena upang mapanatiling maayos ang pag-urong ng inyong mga kalamnan, maayos ang daloy ng signal sa mga ugat nerves at malayang dumadaloy ang inyong dugo. At para sa mga nakatatanda, lahat ng tatlong tungkuling iyon ay mahalaga upang mapanatiling malakas, mabilis tumugon at balanse ang mga binti. Magsimula tayo sa isang bagay na madalas nakakaligtaan ng marami ang sirkulasyon. Ang mahinang daloy ng dugo ay isa sa mga pinakakaraniwang tago na dahilan kung bakit mabigat, mahina o parang tinutusok ng karayom ang mga binti sa pagtanda. Ang spinach ay naglalaman ng mga natural na compound na tumutulong mapabuti kung paano lumalawak at umuurong ang mga daluyan ng dugo na ginagawang mas madali para sa oxygen at sustansya na makarating sa inyong mga binti kung saan sila pinakakailangan. Ang ibig sabihin niyan, mas kaunting paninigas sa paggising, mas kaunting pagod kapag kayo ay nakatayo at mas mabilis na paggaling kapag mas marami kayong nagawa kaysa sa karaniwan. Sunod ay ang potassium at magnesium, dalawang mineral na hindi sapat na nakukuha ng karamihan sa mga taong higit sa 65. Hindi lamang ito mga sustansya sa isang label. Sila ay kritikal para sa kontrol ng kalamnan. Kung nakaranas na kayo ng biglaang pulikat, nanginginig na tuhod o pakiramdam na bibigay ang inyong mga binti, malaki ang tsansa na kulang sa isa o pareho nitong mahahalagang mineral ang inyong mga kalamnan. Ang spinach ay nagbibigay ng pareho sa paraang alam ng inyong katawan kung paano gamitin. Sinusuportahan din ng spinach ang kalusugan ng buto sa pamamagitan ng taglay nitong vitamin K. Ang inyong mga buto ang pundasyon na sinasandalan ng inyong mga kalamnan. At habang kayo ay tumatanda, ang pagpapanatiling matibay sa mga ito ay kasing halaga ng pagpapanatiling malakas ng mga kalamnan.
Ang isang katawan na may matibay na buto ngunit mahinang kalamnan ay nahihirapan pa rin. Ngunit kapag parehong sistema ay suportado, ang inyong mga binti ay mas matatag at nakatapak ng maayos sa lupa. Kung isa kayo sa mga hindi mahilig sa itsura o lasa ng lutong spinach, may magandang balita. Hindi kailangan ng marami para makagawa ng pagbabago. Isang dakok ng sariwang spinach sa isang smoothie, ilang dahon na inihalo sa torta, isang kutsarang inihalo sa sabaw, madali itong ihalo at bumagay sa halos anumang pagkain. 3. Greek yogurt. Ang Greek yogurt ay hindi lamang isang pang-agahan. Ito ay isang powerhouse pagdating sa pagpapanatili ng lakas ng binti at pangkalahatang paggalaw sa pagtanda. Ang nagpapaiba rito ay ang natatanging balanse ng dekalidad na protina at calcium, dalawang sustansya na araw-araw na inaasahan ng inyong katawan para mapanatili ang dami ng kalamnan at protektahan ang inyong mga buto. Habang tayo ay tumatanda, natural na mas mabilis tayong mawalan ng kalamnan, lalo na sa mga binti na sumusuporta sa karamihan ng ating timbang. Kung walang sapat na protinang pumapasok, wala talagang materyales ang inyong katawan para panatilihing malakas ang mga kalamnan na iyon. Isa sa pinakamahalagang katotohanan na dapat maunawaan ay ang inyong pangangailangan sa protina ay tumataas habang kayo ay tumatanda, hindi bumababa. Ngunit maraming nakatatanda ang hindi nagaanong ginugutom o hindi nagaanong naghahanda ng mga pagkaing mayaman sa protina. Dito pumapasok ang Greek yogurt. Madali itong kainin, maraming gamit at siksik sa protina. Kahit isang maliit na tasa ay maaaring magbigay ng mas maraming protina kaysa sa isang buong serving ng karne o itlog. Ngunit ang mga benepisyo ay higit pa sa protina. Ang calcium sa Greek yogurt ay may tahimik ngunit kritikal na papel sa pag-urong ng kalamnan at mga signal ng ugat. Bawat hakbang na inyong ginagawa, bawat pagtayo mula sa upuan, bawat sandaling pinapanatag ninyo ang inyong bigat, umaasa ito sa tamang pagpapadala ng mga signal na iyon. Kung walang sapat na calcium, humihina ang mga signal na iyon at naaapektuhan ang inyong balanse sa paglipas ng panahon. Sinusuportahan din ng Greek yogurt ang bone density o kakapalan ng buto. Mahalaga ito dahil gaano man kalakas ang inyong mga kalamnan, gagana lamang sila ng maayos kung nakakabit sila sa mga butong malusog at matibay. At higit pa, madali itong gawing isang nakasanayan. Hindi ninyo kailangang baguhin ng husto ang inyong dieta. Maaari kayong magsimula sa isang serving lang sa isang araw, marahil sa umaga na may prutas o bilang merienda sa hapon na may ilang mani o buto. Para sa mga nahihirapan sa pagtunaw ng dairy, may mga lactose-free na opsyon na nag-aalok pa rin ng parehong mga benepisyo. 4. Kamot, sweet potatoes. Ang kamote ay maaaring hindi mukhang pagkain para sa kalamnan, ngunit pagdating sa pagpapanatiling may enerhiya, matatag at walang pulikat ang inyong mga binti, tahimik, itong naghahatid ng lahat ng tamang benepisyo. Hindi tulad ng mga carbs na mabilis masunog na nagpapataas ng inyong blood sugar at nagiiwan sa inyong pagod pagkatapos ng isang oras. Ang kamote ay complex carbohydrates. Nangangahulugan ito
na nagbibigay sila sa inyong katawan ng mabagal at tuloy-tuloy na enerhiya perpekto para sa mga nakatatanda na gustong manatiling nakatayo ng mas matagal nang hindi nararamdamang pagod sa kalagitnaan ng araw. Ang nagpapahalaga sa kamote para sa kalusugan ng binti ay ang kakaibang kombinasyon ng nutrisyon nito. Una, mayaman ito sa potassium, isang mahalagang mineral na kailangan ng inyong mga binti upang gumana. Ang potassium ay tumutulong sa inyong mga kalamnan na umuurong ng maayos, sumusuporta sa tamang hydration sa loob ng mga selula ng kalamnan at nakikipagtulungan sa sodium upang maiwasan ang pulikat. Para sa sinumang nakaranas na ng biglaang pulikat sa gabi o paninikip ng binti habang naglalakad, madalas na potassium ang nawawalang sangkap. Naglalaman din ang kamote ng magnesium na napakagandang kapares ng potassium upang makatulong na mapawi ang tensyon sa kalamnan at maiwasan ang mabilis na pagkapagod ng mga kalamnan sa binti. Naglalaman din ito ng vitamin C at beta-carotene, mga makapangyarihang antioxidant na nagpapabawas ng pamamaga at tumutulong na ayusin ang himaymay ng kalamnan. Ang gusto ng mga tao sa kamote ay hindi lang ang nutrisyon, kundi ang ginhawang hatid nito. Ito ay mainit na kakabusog at pamilyar na pagkain. At ang kagandahan nito, hindi ito kailangang maging komplikado. Maaari ninyo itong i-bake, durugin, mash, iihaw, o kahit magdagdag ng maliliit na piraso sa mga sabaw. Maraming nakatatanda na nagdaragdag ng kamote sa kanilang mga pagkain 2 o 3 beses sa isang linggo ang nagsasabing mas kaunti ang kanilang pulikat sa binti, hindi gaanong napapagod kapag naglalakad, at mas matagal ang kanilang lakas sa buong araw. 5. Itlog, eggs. Ang itlog ay naging pangunahing pagkain sa almusal sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit para sa mga nakatatanda, higit pa ito sa isang pamilyar na pagkain. Ito ay isang kumpletong pakete para sa pagpapanatili ng kalamnan, lalo na sa mga binti. Bawat itlog ay naglalaman ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acids na siyang eksaktong mga building block na kailangan ng inyong mga kalamnan upang lumaki, gumaling at manatiling malakas. Isa sa mga pinakamalaking maling akala tungkol sa pagtanda ay ang pagkawala ng kalamnan ay hindi maiiwasan at hindi na maibabalik. Bagamat totoo na ang dami ng kalamnan ay may posibilidad na bumaba pagkatapos ng edad na 60, hindi nangangahulugang wala na kayong magagawa. Ang mga tamang pagkain na regular na kinakain ay maaaring makapagpabagal sa pagkawala na iyon at maaari pang muling buuin ang nawala. Ngunit may higit pa sa itlog kaysa sa protina lamang. Ito rin ay isa sa mga pinakamahusay na natural na mapagkukunan ng vitamin D na tumutulong sa inyong katawan na sumipsip ng calcium at sumusuporta sa kalusugan ng buto at kalamnan. Habang kayo ay tumatanda, ang inyong katawan ay hindi na gaanong epektibo sa paggawa ng vitamin D mula sa sikat ng araw. Kaya mas nagiging mahalaga ang mga mapagkukunan nito mula sa pagkain. Ang isa pang sustansyang madalas na hindi napapansin sa itlog ay ang choline. Ang choline ay may mahalagang papel sa komunikasyon ng mga ugat nerves, lalo na sa pagitan ng inyong utak at mga kalamnan. Kapag humahakbang kayo, nagpapadala
ang inyong utak ng mensahe sa inyong mga kalamnan sa binti na nagsasabing kumilos sila. Kung ang mga signal na iyon ay mabagal o mahina, ang inyong mga paggalaw ay magiging hindi matatag. Tinutulungan ng Cholin na panatilihing malinaw at mahusay ang mga mensaheng iyon na nagbibigay sa inyong mga binti ng mas mahusay na kontrol at mas mabilis na reaksyon. Kung iniiwasan ninyo ang mga itlog dahil sa mga lumang alalahanin tungkol sa kolesterol, marahil oras na para pag-isipang muli. Para sa karamihan ng mga tao, ang dietary cholesterol ay hindi nakakaapekto sa kolesterol sa dugo sa paraang dati nating inaakala. At ang mga benepisyo ng itlog, lalo na pagdating sa lakas ng binti, ay kadalasang mas matimbang kaysa sa mga panganib. Gaya ng dati, makipag-usap sa inyong doktor, ngunit huwag hayaang pigilan kayo ng luma ng impormasyon mula sa isang bagay na tunay na makakatulong sa inyong katawan. Blueberries. Ang blueberries ay maaaring maliliit, ngunit pagdating sa pagprotekta sa inyong mga binti sa pagtanda, nagtataglay sila ng nakakagulat na lakas. Ang maliliit na berry na ito ay puno ng mga antioxidant, mga natural na compound na lumalaban sa pinsalang dulot ng free radicals, pamamaga at oxidative stress. Mahalaga iyon dahil isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nakakaranas ng panghihina, paninigas at pananakit sa mga binti ang mga nakatatanda ay hindi lang dahil sa pagtanda. Ito ay dahil sa pamamaga na tahimik na namumuo sa paglipas ng panahon. Isipin ninyo ang pamamaga na parang kalawang sa mga kasukasuan at kalamnan. Maaari nitong pabagalin ang mga bagay-bagay, gawing mabigat ang mga simpleng paggalaw, at makagambala pa sa inyong kakayahang gumaling pagkatapos maglakad o maghardin. Tinutulungan ng blueberries na linisin ang kalawang na iyon. Ang kanilang matingkad na lilang kulay ay nagmumula sa isang makapangyarihang grupo ng mga antioxidant na tinatawag na anthocyanins na partikular na tinatarget ang pamamaga at sumusuporta sa kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Para sa mga binti, nangangahulugan ito ng mas maayos na sirkulasyon at mas kaunting pamamaga. Sinusuportahan din ng blueberries ang paggawa ng collagen na nakakaapekto sa lakas at pagka-flexible ng mga connective tissue, hindi lang sa balat, kundi sa loob ng mga asukasuan, pleated tendons at ligaments na sumusuporta sa inyong mga binti. Kapag nasisira ang collagen dahil sa edad, ang inyong mga tuhod at balakang ay maaaring hindi na gaanong matatag. Isa pang magandang dahilan para mahalin sila, madali silang kainin. Walang paghahanda, walang pagbabalat, walang pagluluto. Maaari kayong maghagis ng isang dakok sa inyong oatmeal sa umaga, ihalo sa isang smoothie o kainin bilang merienda. Ang mga frozen na blueberries ay kasing epektibo rin ng mga sariwa at kadalasan ay mas abot kaya at laging mayroon sa buong taon. 7. Buto ng kalabasa, pumpkin seeds. Ang mga buto ng kalabasa ay maaaring hindi mukhang marami sa unang tingin, ngunit huwag ninyong maliitin ang kanilang laki. Siksik sila sa mga sustansya na direktang sumusuporta sa lakas, koordinasyon at pagtugon ng inyong mga binti. Ang maliliit na butong ito ay mayaman sa magnesium, zinc, iron at healthy fats
na lahat ay may mahalagang papel sa kung paano nagtutulungan ang inyong mga ugat at kalamnan upang mapanatili kayong balanse at kumikilos ng may kumpiyansa. Isa sa pinakamahalagang bagay na inaalok ng buto ng kalabasa ay ang magnesium. Ang mineral na ito ay nagsisilbing pampakalma para sa inyong mga kalamnan. Kapag hindi kayo nakakakuha ng sapat na madalas mangyari habang tayo ay tumatanda, ang inyong mga binti ay maaaring mamulikat, kumibot o parang laging tensyonado. Mapapansin ninyo ito kapag sinusubukan ninyong matulog at nakakaramdam ng restless leg syndrome o hindi mapakaling mga binti. Ang iron, isa pang mahalagang sustansya na matatagpuan sa buto ng kalabasa, ay sumusuporta sa paghahatid ng oxygen sa inyong mga kalamnan. Kapag hindi nakakakuha ng sapat na oxygen ang inyong mga binti, mas mabilis silang mapagod. Ibig sabihin, mas maikling paglalakad, mas mabagal na paggalaw, at mas mabilis na pangangailangang umupo. Ang zinc naman ay tumutulong sa kalusugan ng mga ugat nerves, lalo na ang maselang komunikasyon sa pagitan ng inyong utak at ng maliliit na kalamnan sa inyong mga binti, bukong-bukong at paa. Kapag humina ang mga signal na ito, bumabagal ang inyong mga reflexes, naaapektuhan ang inyong balanse, at mas madalas kayong matapilok o mawalan ng katatagan. Isa pang benepisyo ay kung gaano kadali silang idagdag sa inyong dieta. Ibudbod sa mga salad, ihalo sa yogurt, ilagay sa oatmeal o kumain na lang ng isang maliit na dakok bilang merienda. Hindi sila nasisira agad abot kaya at hindi nangangailangan ng paghahanda. Pangwakas na aral at paanyaya. Katatapos lang nating talakayin ang 7 simpleng pagkain na maaaring magdulot ng tunay na pagbabago sa pakiramdam at paggana ng inyong mga binti habang kayo ay tumatanda. Ngayon, huminto sandali at isipin ilan sa mga ito ang bahagi na ng inyong mga pagkain at alin ang sa tingin ninyo ay pinakamadaling idagdag ngayong linggo. Narito po ang katotohanan. Ang pagpapalakas ng binti ay hindi palaging nangangahulugan ng pagbubuhat ng mabibigat na bagay o pagtakbo ng malayo. Minsan nagsisimula ito sa inyong susunod na pagpunta sa palengke o grocery. Minsan ito ay isang kutsarang yogurt, isang dakok ng buto ng kalabasa, o pagpapalit ng puting tinapay sa kamote. Ang maliliit na bagay na ginagawa ng madalas ang siyang lumilikha ng tunay at pangmatagalang lakas. Ang mga superfood na ito ay hindi pinili ng basta-basta. Bawat isa ay sumusuporta sa iba't ibang sistema kalamnan, buto sirkulasyon, ugat o paggaling. Sama-sama tinutulungan nilang manatiling malakas, matatag, at kayang dalhin kayo sa buhay sa sarili ninyong mga paa. Dahil bawat hakbang ninyo ay hindi lang tungkol sa paglipat mula sa isang lugar patungo sa iba. Ito ay tungkol sa kalayaan, kasarinlan at kumpiyansa. Kahit na napansin nyo na ang ilang paghina sa lakas o balanse ng inyong binti, hindi pa po huli ang lahat. Ang inyong katawan ay laging nagsisikap na maghilom at muling magtayo kapag binigyan ninyo ito ng tamang mga kasangkapan. Kasama diyan ang masustansyang pagkain, sapat na pahinga, at isang pananaw na nagsasabing, hindi pa ako tapos. Kaya't magsimula po tayo sa isang bagay. Magdagdag ng spinach sa inyong itlog, ipalit ang buto ng kalabasa sa biskwit,
Maglagay ng blueberries sa inyong oatmeal. Isang maliit na pagbabago lang ay makakatulong na maramdaman ninyo ang pagkakaiba sa inyong mga binti at sa inyong buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na inyong natutunan ngayon at kung paano ninyo ito balak gamitin sa inyong buhay. Ang inyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nahanap itong nakakatulong, mangyaring pindutin ang like, mag-subscribe at ibahagi sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng makabuluhang content para magbigay kaalaman at inspirasyon sa inyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod.